Magandang umaga. Ngayon po ay pitsa 12 ng November. Alam mo, mapapansin niyo po maraming issue lumalabas. Kasama ng issue kay Bato na kuno may warrant of arrest. Pero walang may pakita. Una-una bawal po sa ICC ang i-anunsyo na may warrant of arrest. Pangalawa, kung meron man yan, dapat nagawa na nila ng paraan yan, na-arestuin na nila si Bato. So ngayon, kung gano'n ang ginagawa nila, ang tanong, meron ba talagang warrant of arrest kay Bato? Sa ngayon po, kapatid ko, Dennis Cauce, magandang umaga sa iyo. Hindi po rin po ako naniwala kahit sinabi na ni Remulla na may warrant of arrest. May kopya daw siya. Pero ibalabas niyo muna para yun. So ngayon, ang ultimate objective lang nito po, kung ako tanungin niyo, ang ultimate objective lang po niyan ay para makalimutan ng tao ang baha, ang korupsyon sa baha. So, anyway, ang kasunod na gawa ng Diyos naman kung mamatay na si Enrile. Yan, agaw talaga yung pansamantala, yung atensyon ng tao sa baha. Titingin ngayon kay Enrile. Pero hindi nyo ba natanong? Gaano karami ang pinatay sa panahon ng martial law, sa panahon ng tatay ni Bongbong? Marami tayong kamag-anak na naging biktima. Mga nawawala. Kaya nga, konfirmado ito, 10,000 human rights victims. 10,000 lang yun sa napakarami. Na nagsampa ng claim sa Alien Tort Act ng United States of America. Natalo dyan si Imelda Marcos. Patay na kasi si Tandang Marcos, kaya inaward na lang sa estate ni Marcos. Nanalo sila doon ang mga human rights victims. Si Robert Swift, ang abogado ng mga human rights victims. At yung iba, sad to say, natapos na ang kaso, nagkabigay na ng pera. Ang perang pinambayad sa victims ay kinuha po sa Swiss. Konfirmado na nagnakaw talaga si Marcos. Kasi may pera $625 million. Yan lamang ang nahuli na ipinadala sa bansa natin at doon kinuha ang ibinayad na tag 50,000. Kawawa naman. 50,000 pesos lang ang binayad, ang binigay ni Eta Rosales na bilang komisyoner sa human rights sa bawat biktima. Hindi pa lahat ng biktima ay lumitaw mga pamilya. Marami doon mga pinatay. So ngayon, ang tanong, sapat ba ang buhay ni Enrile pambayad sa libu-libong pinatay? Mas masahol pa siya kay Duterte sa panahon na yun. Kasi si Enrile ang arkitekto ng martial law. Siya nagpapatupad. Naalala ko nung elementary pa lamang ako. Marami akong kamag-anak na hinuli gamit ang salitang aso. Ano yung aso? Arrest, seizure, search and seizure order. Hindi judge ang nagpapadala. Si Enrile ang nagpapalabas ng order. Kahit sino suspitsado na mga NPA, na mga kumukontra sa kay Marcos at martial law sa amin nun sa Mindanao, lahat po yan ay basta-basta na lang inaaresto. Yan po ang legasiya ni Enrile. Talagang MD to si Enrile. Alam niyo ba anong MD? Masamang damo. Matagal mamatay. Hanggang ngayon, hanging on to dear life. Buhay pa rin siya hanggang ngayon. Pero, suspetsa namin o coma. How do you pronounce it? Sa suspetsa ko, nabubuhay na ngayon sa ngayon dahil sa breathing apparatus. Yung tinatawag na, yung nilagay sa kapatid ko, bago tuloy ang namatay ang kapatid kong nurse. Yun yung tinubuhan, yung lingwahe natin tinubuhan.
Ventilator. So, nasa ventilator na lang ngayon si Enrile. Ladies and gentlemen, sapat ba ang buhay ni Enrile? Dapat si Enrile ang sumagot sa lahat ng namatay sa panahon ni Marcos Sr. Lahat ng mga torture. Base po sa datos, ang pinakamatinding massacre ang ginawa nila ni Enrile at ni Marcos ay yung nangyari sa Marisbong Palimbang massacre sa Sultan Kudarat province. Doon banda sa amin. Nangyari ay 1,500 mahigit na mga Moro ang pinatay. Ang edad nila ay 11 hanggang 70 years old. Sila ay minasakir habang sila po ay nagsisimba sa moske. Sinabi rin dito na yung mga babae daw ay na-rape bago pinatay. At saka 300 na mga bahay ang sinunog doon sa Manisbong ng mga government forces. Ito yung mga sundalo na inutusan ni Enrile sa pamamagitan din ng utos ni Marcos Sr. Kaya kung ano ang krimeng ginawa ng human rights violation o di kaya crimes against humanity na ginawa ni Marcos Sr. ay indirect co-perpetrator si Enrile. Kagaya rin kayong kay Duterte na kinasuhan si indirect co-perpetrator sa lahat ng mga namatay kuno sa war on drugs. Yung Manisbong Massacre, 1974 po nangyari yan. Pagkatapos niyan, mayroong tinatawag na Bicol Massacre na kung saan ay 42 civilian ang pinatay ng mga naka-uniforming tao sa Bicol Village doon sa Mindanao. So, ibig sabihin, kami mga taga Mindanao ay siyang nagdusa. Isa sa pinakamalaking pagdurusa ang nangyari sa panahon ng Marcelo, panahon ng tatay ni BBM. Meron pang Jabida Massacre bago magka-Marcelo. Sirit up ito. Yung mga sundalo, mga tausog, ang mga batang mga tausog na mga Muslim trainees na tinitrain noon sa Bataan. Tinitrain po sila para manilbihan bilang sundalo na ipapadala ni Marcos Sr. doon sa Sabah para agawin ang Sabah mula sa Malaysia. Ngayon, ang pinaka-issue dito kung bakit nagkaroon ng massacre, nagprotesta po ang mga sundalo, ang mga trainee ng mga tausog, mga Muslim train. Muslim na tausog ang tribo. Ang protesta nila ay pagkain. Korupsyon sa panahon ni Marcos. Korupsyon na sardinas lang pinapakain sa kanila sa training nila. At yung mga protesta na yon, para hindi makarating sa publiko, ay nagdesisyon yung general na naka-assign sa pagtitraining sa kanila na minasingan sila lahat habang nagmamarcha-marcha. Kita mo yan. May isang nakaligtas na tumalon sa dagat at lumangoy galing Corregidor at lumitaw doon sa Cavite. At ang tumulong sa kanya ay si Senator ng Cavite, Senator Montano. Yan po ang kwento kung paano na-discover. Pagkatapos niyan, ginamit nila ni Noynoy Aquino na plataforma para birahin ng gusto si Marcos Sr. Kaya tuloy-tuloy yan. Ang iba planado nagkaroon ng putukan. At ang pinakamatinding putukan dyan na pinakapopular na nangyayari, yung Plaza Miranda bombing. Kaya nagkaroon. Yan po ay si Enrile din po ang arkitekto niyan. Sapat ba ang buhay ni Enrile pambayad sa mga ginawa niya? Hindi sapat. Kahit anong gawin mo. Kahit bitahin mo pati Warex Enrile.
So ang nangyari, both sides ang patay sa nangyari sa panahon niya. Side na mga sundalo, libo-libo pong sundalong namatay sa panahon ng gera nung laban sa MNLF. Marami din sa MNLF pang namatay, both sides. Ngayon, sa side naman ng MNLF, ang iniiyak nila, bakit dinadamay mga sibilyan? Dapat mga gerilya ng MNLF lang ang kontrahin. Mga sibilyan, sinusunog ang bahay. Ito yung malismong masakit. 1,500 mahigit na nagsasamba sa muski, sa loob ng muski. Ilang mga muski dyan. Sinasabay-sabay operation yan. At saka ginawa nilang tinatawag noon ng no man's land. So umusbong yan. Nilibing ng mga sundalo ang mga namatay. Pero umusbong at na-discover. So isa sa mga general ni Enrile at ang ni Marcos nung araw na nag-asikaso niyan ay si General Safra. Tinanggi nila yan. Tapos, mayroon bang tinatawag na no man's land? Tama, salamat Charlie. Whiskey. Sa tawi-tawi tsaka sa hulo. Sinunog ang hulo. Ganon kalupit ang ginawa ni Enrile sa panahon niya. Siya ang indirect co-perpetrator ng mga yan. Siya ang nag-uutos at siya po ang nagpapadala ng tinatawag na ASO. Arrest, Search, and Seizure Order. Kahit sinong sibilyan, pipikapit, basta suspetsado na iminilip o di kaya NPA, huhulihin, ikukulong na walang warrant of arrest. Suspendido ang writ of habeas corpus sa panahon na yun. Para maintindihan nyo, ano bang ibig sabihin ng writ of habeas corpus? Ang writ of habeas corpus po ay isang proseso na legal na kung saan ang pakay ay maipa-release sa freedom ang taong subject matter. Hinuli nila, panahon ngayon, magsampa ka lang ng writ of habeas corpus, pinakaunang hearing ka agad dyan, at iutusan ng korte ang mga sundalo na may hawak sa mga taong hinahawak nila. Pero sa panahon na yun, sinuspindi sa martial law. Kaya pag nagsampa ng writ of habeas corpus sa panahon na yun, basura kagad ang korte. Takot naman ang korte kumontra sa mga martial law authorities, lalo na si Enrile at saka si Marcos. So, yan ang nangyari sa atin. So, sino ngayon na masama? Si Duterte o yung Marcos Sr. sa kakasama niya si Enrile? Hindi pa tayo natututo. Sabihin natin si Duterte ang pumatay noon ng mga war on drugs. Pero ang kanyang objective, hindi yung pamamalagi sa puder. Ang kay Marcos, ang pagpapatay niyang tao ay para tumagal siya sa kapangyarihan. Yan ang sinasabi. Na yung mga nakaupo, kaya tama lang yung sino bang kumanta ng nagkanta na, kayong mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Baka kayo mamyaw-mew-mew, baka kayo mamyaw-mew-mew. Yan, kinakanta na lang natin. So, yan na lang at tayo, yan ang resilience natin mga Pilipino. Kahit na mayroong trahedya na nangyari sa buhay natin, pinipilit nating kumanta, pinipilit nating tumayo, pinipilit nating ngumiti, pinipilit natin humalakak. Hindi naman para tawaging mga buang na. Naalala ko tuloy, yung isang tatay, doon sa Tabuk City, sa Kalinga, nahuli na nagdakaw ng gatas. Ano bang gatas yun? Bear Brand lang ngayon. Tinakaw pa. Nahuli siya, mabuti na lang meron tayong mababait na pulis. Binayaran ng hepe ng pulis sa Tabuk City. At pinauwi, dinala yung gatas, pinainom sa kanyang anak.
Ganun. Yun ay representasyon ng karahasan ng ating pamahalaan. Ikumpara mo, mas matindi ang karahasan na nangyari sa panahon ng martial law kumpara sa ngayon. Ang estimated na ninakaw ni Marcos Sr., $30 billion. Hanggang ngayon, wala pang 6 billion, wala pang 5 billion sa nabawi. Pero dahil sa mga nabawi na yon, napatunayan na natin talaga magnanakaw itong si Marcos Sr. Siyempre, saan pa nabuhay sila ni BBM, sila ni Amy? Sa lahat na ninakaw ng tatay at nanay nila, doon sila nabubuhay. Kinain nila. Nandyan niya sa bituka nila. Hindi maaalis yan. Kaya ikaw, Enrile, kahit ipagdasal namin mamamatay ka ngayon, hindi sapat ang iyong buhay para ipambayad sa mga desaparecidos, sa mga na-torture ninyo, sa mga pinatay ninyo. So ngayon, ito po ang nangyari sa panahon na yan. Maliban sa Javidal Massacre, mayroon pang torture at salvaging na 35,000 ang nadokumento na torture. At 3,257 ang nabilang na pinatay. At ang pamamaraan ay ginamitan ng electric shock. Ginamitan ng waterboarding na tinatawag. May iba pang sexual assault. May ibang sinusunog ang kanilang katawan ng sigarilyo. At may tirun pang tinatawag na psychological torture. Ang iba, may report pa ng iba, nasanay na sila gumawa ng sistema, kinakain na nila ang biktima nila. Kinihiwa ang katawan ng tao, kinakain. Simbolismo, pero yan po ang pagpapatunay na matindi talaga. Hindi mapapatawad ito. Mas mapapatawad pa namin ang tinatawag na tokhang kaysa dito. So ang systemic repression dito, ang inaristo sa panahon ni Enrile, siya rin may utos dito sa pamamagitan ng ASO, Arrest, Search and Seizure Order. 70,000 mahigit na pinakulong niya dahil sa ASO na yan. At mayroon pang 737, maliit pa yan, ang na-report na hindi na makita hanggang ngayon na nagsasalita ako. So, yan po ang ating Sa panahon ng gera po, libo-libong sundalo po ang dinadala sa Maynila. At dinadala doon sa Bilona Hospital. Natandaan yan, tandang-tanda yan ang aking kasamang editor na mas matanda sa akin ng konti. Kinikwento sa akin noon sa Marcelo, nagko-cover siya bilang reporter. Sabi niya, pag pumunta daw siya sa Bilona Hospital, kagad-agad marinig niyang kanta. Ang kanta ni Matt Monroe na nagsasabi, "They lie there and they die there." Yan, maraming namamatay ng mga sundalo doon. At hindi lang yan, sa kabilang banda, maraming mga, ang problema kasi, yung mga eminent regulars ay hindi na mahuli-huli. Ang nahuli nila ay yung mga civilian na mga Maranao, Maguindanao, Tausug. At sinasabi, kayo mga rebelde kayo. Yan ang kahinaan ng kahit sinong gobyerno na lumalaban-laban sa mga rebelde. Walang pakundangan na magtuturo kahit sino sa mamamayan sasabihin rebelde. So, ladies and gentlemen, ang huling balita sa ngayon na mag-live ako, nasa kama pa rin si Enrile. Kaya siguro kung may kanta man ako ialay sa kanya, iisa lang, yung kantang Beatles. Kama, 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 kama. Yeah. Hey, yeah, yeah.
Touch Me. Kay ano pala? Kay James Taylor pala nakanta yun. Kaya po, ladies and gentlemen, habang gusto ko iparamdam kay Enrile, wala kong naramdamang awa sa kanya. Pasensya na po. Ipagdasal po natin, nahahaba pang buhay niya na 101 siya ngayon, aabot siya 105 at araw-araw ay bibisitahin siya sa kanyang isipan ng mga multo ng lahat ng mga namatay sa panahon niya nung siya ay Defense Secretary. Ang isa pang hindi makalimutan ni Attorney Bumbitabad na kaibigan ko, lagi niya kinikwento sa akin, yung pamimiki ni Enrile ng ambush. Ambush me. Siya pinakaunang gumawa ng ambush me. Natandaan ko pa yung aking kasamang editor din ang gumawa ng istorya niyan. Patay na rin siya. Nauna pa kay Enrile. Yung gumawa ng istorya ni Enrile ay patay na. Si Vic Indrega, na kaibigan ko, kumpare ko. Sabi niya, grabe, no? Nakita daw niya sa Lunit, may ambush. Siyang unang reporter na kaputa, nakascope siya. Kaya ang title ng kwento niya, What Happened to Our Country, General? Natandang-tanda ko yun, yung istorya na yun. Pero, it turned out, fake pala na ambush na yun. Ganda ng pagkatira ng istorya ni Vic Indrega. So ito po ang isa sa walang kamatayang salita na nagbibigay buhay sa martial law noong araw. So kung titingnan mo, nang dahil doon sa ginawa ni Marcos, noong September 21, 1972, pinroklama niya ang Proclamation 1081. Yan ang tinatawag na martial law decree. At dahil diyan, ang kalayaan natin ay nadurog. At nasuspendido ang kalayaan sa pagrarally, pagsasalita sa bawat rally. Lahat nun, kapag magsalita ka, huhulihin ka. Mahigit 70,000 na tao ang inaristo na karamihan sa kanila ay sumulat, yung mga journalist nun. Karamihan din sa kanila ay mga nagrarally. Kaya panahon na yun ay hindi makarally-rally. Pero kahit na hindi makarally, dumating sa punto na nagkaroon ng third quarter storm at ang mga estudyante doon sa University Belt ang nangunguna sa mga rally. Kaya pasalamat tayo. Sigurado ko, mahigit sa kalahati na ng mga estudyante sa University Belt ay patay na sila ngayon. But then, I'm sure that their souls are celebrating the fight for freedom and the fight for liberty and the fight against oppression and the fight for justice for all the Filipino people, Muslim man o Kristiyano. May consequence ito sa ekonomiya. Ang pinakamatinding naalala ko sa ekonomiya natin, yung nagdesisyon pa si Marcos Sr. na magpapatayo ng tinatawag na Bataan Nuclear Power Plant doon sa Morong Bataan. Naalala ko, ako'y estudyante noon sa Coronadal National Comprehensive High School at ako'y tinalaga ng aming school na magiging debate contestant. Nakipagdebate ako. Ang kalaban ko, nakalimutan kong pangalan. Kalaban ko sa debate noon, mga taga-counterparts namin sa Notre Dame. Ang pinagdebatihan namin, yung Bataan Nuclear Power Plant. Ang issue, dapat bang panatilihin ang Bataan Nuclear Power Plant? Because of that, limitado ang aming research materials sa panahon nila. Hindi kagaya ganoon. Marami, may Google na, may AI pa. Lahat ang dami ngayon na source of information. Nagdebate ako noon, ang tinayo ko, yung Bataan Nuclear Power Plant must be stopped at all cost. True enough, nagtagumpay, natigil. Noong 1985, wala na. Pero nagbayad tayo ng utang. Ang inutang dyan na pera ay hinati-hati ang $50 million.
kinuha ni Marcos Sr. at saka si Herminio Dicini. Tayo mga Pilipino ang nagbabayad dyan. Buti na lang fully paid na tayo noong 2007. Kakalimutan ba natin yung mga nakaraan natin? At tayo'y makipagkutsama sa mga anak ng mga halimaw, mga anak ng mga tarantado, mga anak ng mga diktador? Tapos, hindi pa nga natin naparusahan ang mga halimaw sa panahon ng Marciano, sa kadiliman ng panahon na naghari si Enrile. Ngayon, ito na naman. Marami. Naasar lang ako maalala ko. Kasi nung college ako, isa ako sa bata na nagrally-rally nung araw laban sa Marciano. So, ito ngayon, 35,000 ang tinorture. 737 ang nag-disappear. Nalikalista lang yan. Hindi bababa sa 3,200 ang pinatay. So, iyan po. Kung ikumpara mo, one of the darkest days of our country, Philippines, ito po yun. Hindi pa ba tayo natututo? Ang sa atin na lang sa ngayon, for us to pay back to our forebears na nauna sa atin na mga nangamatay na para mabayaran natin ang utang loob sa kanila. Let us begin it individually in us, sa bawat isa sa atin. Ipangako mo sa sarili mo na hindi ka na magnakaw. Hindi ka magnanakaw kahit bibigyan ka ng pagkakataon na magnanakaw. Brad, Albert Ingito, natutuwa ako. One of the best things that happened in my life is when I became a member of Alpha Cosine Theta. Yang fraternity na yan, final yan 1976, October 2 sa Mindanao State University, Marami campus. Ang original ng mga members diyan inorganize para sa mga scholars. It is an honor fraternity. Lahat ng mga may honor ang pwede lang diyan pumasok. And I am so proud to tell the story today. How we survived, how I survived, how I graduated from Mindanao State University and maintaining my full scholarship. So kung meron mang isang may papasalamatan ako kay Marcos Sr., yung minentain niya at least hindi niya ginalaw ang scholarship ng mga estudyante kagaya ko. At tuloy kahit ang nanay ko at tatay ko ay hand-to-mouth existence, isang kahig, isang tuka. Pero natatapos ko pa rin ang kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya yan dahilan, ako rin po ay lisensyadong civil engineer. Pero but then, let us remember, let us go back, let us travel back to our dark history and bring our candles, light it up for us to see clearly what happened in the dark past. Para natin mabibigyan naman ng katarugan sa ngayon sa iyong magawa. Ang pinakamatutulong mo po, basta kung mabigyan ka ng pagkakataon na magnakaw, huwag kang magnakaw. Number 1 na lesson in life. At para hindi ka tinatawag na tempta o tempt sa mga udyok ng mga kayamanan, lahat naman yan, ang bawat tao ay naghangad na makakain. That's number 1, basic. Number 2, para sila magkaroon ng kaligayahan. Number 3, para sila magkaroon ng pinagyayabang. Pag pumasok ng pag-iisip na magyayabang, magnanakaw na ngayon yan. Pambili ng kotse, pambili ng bahay na mag-aral, at ipagmamayabang. Kaya nga,
lalabagin nila ngayon ang tinatawag na Artikulo 25 diyan sa Kodigo Sibil ng Pilipinas na nagsasabi, you are prohibited from flaunting your wealth in the period of public want. Ngayon, period of public want ngayon, karamihan sa tao wala. Bakit? Naiipon sa bulsa ng mga iilan na magnanakaw. Hindi na umikot ang pera. Marami akong ginawa ng trabaho sa serbisyo ko, hindi ako makasingil-singil. Sasabihin sa akin, pwede ba utang muna? Utang muna. O yun. Natataka naman ko sa lahat ng mga tao ni Marcos. Natataka ko si Enrile lamang ang maraming lupa sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Sa amin, sa General Santos City, may lupa din siya doon. Hectares. Kaya tama itong sinasabi ni Celso Talisik, the original illegal logger. Siya nagkalbo ng mga bundok natin. Kalbo rin ako. Pero ibang kalbo yung pinag-usapan natin. Si Enrile, tanungin mo sa lahat ng lugar sa Pilipinas may lupa na nakapangalan sa kanya. Ay, alhamdulillah sa mga kapatid ko Muslim. They are one of the groups of Filipinos who suffered the most during the time of Enrile's reign. Kaya kahit pira-pirasuhin pa natin ang katawan ni Enrile, mula sa daliri niya hanggang sa utak niya, hindi pa sapat pambayad sa ginawa niya. Kung pwede na mag-petition na tanggalin ang mga life-saving apparatuses sa kanyang katawan, gagawin natin. Pero nakakahiya naman siguro mag-file ng petition sa RTC at utusan ng mga doktor na tanggalin ang mga life support systems kay Enrile. Pero sabi kabilang banda, kung manatilis ang buhay kahit na in the dead of the night, kahit na sa tingin mo wala siyang buhay, pero ang isip niya, kinukutya siya ng kanyang pag-iisip. Paano siya makahingi ng tawad sa lahat ng taong pinatay niya? Yung pinakahuling kasalanan ng malaking ginawa niya ay yung pagnakaw sa pamamagitan ng sistema na Napoles. And yet, magaling talaga. Hindi pa na-convict. Kasalanan din ito ng mga bagong tubo na naging husgado, naging huwis, na sila na ngayon humahawak at nagsasagot sa tanong, guilty ba si Enrile o hindi? Sasabihin ng mga tarantadong ito, walang dokumento magpapatunay na natanggap ni Enrile yung pera galing kay Napoles. Ladies and gentlemen, this attitude of the judges must be outdated and must be removed from the judiciary. Supreme Court, please lang, magpalabas kayo ng tinatawag na rules of evidence, bagong rules of evidence, na magdidikta sa lahat ng judge. Do not rely on documents alone. Rely on the wisdom of Solomon. Yung tinatawag na kahit walang ebidensya, alam mo na kung ano nangyari. Pag-usapan natin ni kay Enrile. Maniniwala ka ba? Sa loob ng 6 na taon from 2004 until 2010 ay nangyari yung Napoles na pagkukuha ng pera ilang beses sa isang taon. Sa loob ng 6 na taon, mangyayari? Pwede ba mangyari yan? Without Enrile knowing it? Imposible. Dapat yun sana ang rason ng mga hurado na nagdesisyon na i-acquit si Enrile. Dapat i-guilty siya kasi hindi po pwede mangyari na napatunayan ang nakawan pero hindi nyo naturo kung sino nagnakaw. Anong klase na mga husgado kayo sa Sandigan Bayan? Wala pong magnanakaw na umaamin. Yan ang number 1. Yan ang tinatawag ko na Solomonic wisdom na gagamitin dapat ng mga judges natin sa pagdesisyon. Nakaliserba, bakit pa kayo ginawang judge? Kung magdesisyon kayo, babasin nyo sa dokumento?
Hindi ibigay nyo lang sa piskalya sa sa polis, dokumento na pag-usapan natin. Ano bang silbi ng korte natin? Ginawa po ang korte para sa mga sitwasyon na walang ebidensya. At ang korte, ang katalinuhan ng korte, base po sa ugali ng tao, ay gagamitin para makita kung ano talaga ang totoong nangyari. Maniwala ba kayo na si Bong Revilla ay hindi nagnakaw? Tapos napatunayan ng korte na may perang nawala at hindi nagpatunayan kung sino kumuha. 6 na taon din, 2004 hanggang 2010. Hindi nagreklamo si Bong Revilla na nawawala ang pinap niya. The same thing happened in Jinggoy Estrada's case. 6 na taon, hindi siya nagreklamo na may nawalang pera sa kanyang pinap. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Hindi ako maniwala kung patatawarin pa siya ng Panginoon si Enrile. Wala po akong nikiming kunting awa na aking napipil sa aking dibdib para kay Enrile. Mas gustuhin ko man, mabuhay pa siya para paparusahan siya ng kanyang konsensya. Yan lamang po, ladies and gentlemen. Bahala na kayo magdugtong sa aking sinabi. Brad Dennis, Mampira Lucas. Manuel Toribio. Tapos, Helen, totoo yan, katuto, talakayin mo din. Nanay ni BBM na pinakakurap at hinatulan ng Sandigan Bayan. Arnold Viterbo, good morning, Attorney Toto Kausing of General Trias, Cavite. Palagi ako nakinig sa program. Salamat po, Arnold. Charlie Whiskey, bakit hindi na kinasuhan si Enrile? Yan ang kinatatanungan ko, bakit hindi kinasuhan. Manuel Trivio, pareho ni Bato si Enrile. Charlie Whiskey, pinabomba nga ng mga Marcos ang tawi-tawi ng Navy Destroyer. O yun, kapapare kasi ito ng mga edad, kaya alam natin mga nangyari nun. Bill NSG, good morning, Engineer Terodor Satanas na ang tingin ko kay Buying. Makakasuka siya. Joel Castronuevo, hello Doc, watching from Australia. Salamat po sa Australia. Mamerto Lawrence, kung hindi ka lang tagapagtanggol ni Duterte, sana maniwala ako sa iyo, Toto. Bakit? Hindi po ako tagapagtanggol ni Duterte, tagapagtanggol po ako ng batas, Mamerto. Tandaan mo, iba yung batas. Paparusahan man natin ang tao, pati si Enrile, idaan natin sa batas. Charlie Whiskey, Navy Destroyer ginamit to destroy Tawi-Tawi. Actually, hulo nga, yung hulo na no man's land. Sundalo noon ang kapatid ng nanay ko. Isa siya sa inassign doon sa hulo. Namatay na lang yung aking tito. Kinikwento niyo lagi kung paano nangyari doon kasi ano siya, scout ranger. Mary Jean Enriquez, madilim na kasaysayan sa bansa. Edith Galvez, si Kausing Maka Duterte, ikaw. Bahala ka kung anong ibig sabihin. Abisja, si Glock 9 ang kumanta niyan, sir. Si Glock 9 pala. O, salamat Glock 9 ha. Charlie Caudel, be safe Toto, Tirador, ingat lang kayo lagi. Rina Torifalma, good morning Attorney Toto, God bless you and your family. Jack Knight, panahon ng martial law, na daming missing person. Narciso, kaya na si Enrile ang nag-imbento ng martial law, karumal-dumal na ginawa ang naggawain. Mary Jean Enriquez, hindi na kasi alam yan ng mga kabataan sa ngayon. Charlie Whiskey, problema, attorney, hindi pa rin na-convicted sila kaya innocent until proven guilty. Salonga Sakal, remember during martial law, sino ba ang defense minister ni Marcos? Daming Muslim and Christian ang pinatay at namatay. G. Salvador, huwag kalimutan ang ginawa ni Enrile. Siya ang presidential advisor, bakit hindi niya binigyan ng mabuting advice si Marcos sa loob ng Narciso, wala rin nagawa ang mga perang ninakaw nila ni Marcos Sr. Raja Sulaiman, mapipiya, kapipita, idol. Mapipiya, kapipita, langot sa mga pagriakan. Ruo sa Mindanao State University, Marawi.
Alberto Inguito, isa rito na MC1. Alberto Inguito, brad ko sa fraternity namin. Maranao. So, sa mga Pakat, Akan, Ruo, sa Maguindanao, Sur, Ago Norte, mapipya kapipita sa inyo langon. Insala, syukran sa inyo langon. Tapos Ferdinand, San Juan, good morning po, Attorney Toto, Engineer Toto. Kung bakit ako marunong magsalita ng Maranao, kasi sa loob ng 3 taon, roommates ko, puro mga Maranao na civil engineers ngayon, may mechanical engineers. Ganon kami magmamahalan. Kung wala kaming sada ay sa ulam, ibig sabihin ng ulam sada, ay kinakain namin kanin at ang ginawa namin palapa. Kung minsan, siyempre sa amin sa mga Ilonggo, magdadala rin ako ng ginamos. Yun ang inuulam namin ng mga roommates ko ng mga Maranao. So, Jugi Serrano, ungas ngayon, kanang magdakdak. Okay, Andrew Guico, watching from Canada. Jopino Hipolito, Bing Hipolito, Mayap Abak, Doktoto. Mayap Abak sa mga kabalin ko. Andrea Guico, Mayap Abak po. Rodi Rabi, Pastor. Naimbaga bigat, kada kayo amin, mga kamsat ko. Lalo na kay Chubby Chingson. Pixie, panahon ni Apo Lakay, takot ang China sa atin at top 1 producer tayo ng bigas. Ayun. Naalala ko yun, in fairness to Marcos Sr., ang magandang programa noon yung tinatag na Masagana 99. Ang dami yun. Mga isang hektarya namin ang po-produce ng 300 kabans per hektar. Bilib ako. May tinatagpan noon ng mga Japanese method of planting, kung ano mga methods of planting. Pastor Rodi Rabi, attention, DD is one man down ni Marcos administration. So, Pixie, nagrally-rally na, baka dati kang NPA Toto. Ganun po kami, mga nagrarally nung araw, tinuturo na NPA. Kung mag-join ako sa mga kapwa ko estudyante ng mga Muslim, tutukoy ako, iminilip ka. Albert Ingino, tama ka, Tony, ang pinakain sa nakaw ay magnanakaw din. Pag kumain ka, BBM, ng pagkain na galing sa nakaw, ikaw ay magnanakaw din. Ferdinand San Juan, puro bago ng politiko ng 2020. Iwas, ganti-ganti at paulit-ulit. Kung hindi nangyari ito, kawawa ulit ang taong bayan. Winifredo Mancinia, di tanggapin sa inferno. Yun, natatakot si Lucifer kay Enrile. Galaxy, Mayap Abak po, sir, watching from Singapore. It's midnight. Katoto, totoo ba na may dinaga na mga tao sa Wanigo Bridge? Hindi lang po dyan. Dyan pa rin sa Film Center. Film Center sa CCP. Sa kagustuhan ni Imelda na magpasikat sa buong mundo. Minadali ang pag-construct ng Film Center. Kahit basa pa yung simento. Minadali. Kaya ang resulta, mahigit halos 50 na trabahante ang nalubugan ng mga simento na basa pa. At hindi na makikita sila sa ngayon. Jezabel Wong, alhamdulillah sir, kung patay na kahit papaano nabawasan ang magnanakaw. Saramaw, M4Y, wala pulos. Pixie, panahon ni Apo Lakay, walang FW, mataas ang purchasing power ng piso. Mataas yung dollar noon kasi saka Pilipiso noon. Naalala ko, 2 pesos for $1. Sa impyerno talaga ang punta ni Enrile, kaya kriminal pala at marami pa pinapatay na inosente. Fred Iturriza. I remember when I was appointed as GM Mindanao, I met a lot of prominent people that time, and most of them told me that GPA, then you did almost the farthest in Mindanao. Siya po ang nagpalaging sa amin. Matt, mabuhay ka, Katoto, from Palawan. Gaily Ramirez, kuya, matagal na siyang mamatay. Yan, mahirap. Pixie, si Duterte, pinayagan ang minahan, kunti lang yung minamina sa panahon ni Duterte, huwag kang padala sa mga kwentong Pixie. Kunti lang yun na nakakuha ni Duterte kung meron man. Rolando Lerma, my parents lost huge land properties during the Marcos regime. Kasi kinokompiska niya nga eh. Roy, shout out parente, diri sa Alberta, Canada. So, shout out kay Mr. Roy. Akon nga parente.
Jezabel Wong. Sana sir sa 18 tops na si Bangag. Pixie, gusto ng China sa panahon ni Duterte gumawa ng dam sa Sierra Madre. Roel Villamora, sila yung nagpapasasa sa kaban ng Pilipinas. Ferdinand San Juan, puro pagsamantala sa pundo ng bayan, taong bayan, talo at mga at nga sa mga nangyayari. Puro pagnanakaw ang mga ito. Walang tulak kabigin. Fred Itorazaita, his dummy insidio was mga si Uloy Rua. Pag Rua, di kamag-anak ni Duterte. Di ba? Rodrigo Rua Duterte is also a land and lagging business grabber. Some disagree with his method to export lags instead processed or semi-processed where you can provide employment. Jan T. Kausing, Julian Kausing. Mabuhay ka, idol from Antipolo. May kamag-anak pala ko dyan sa Antipolo. Si Julian Kausing. Jess Del Rosario. Ayun nga po ang problema. Ang mga judges ang corrupt at incompetent. Joji Operio. Anong ba ito ni Atty. Mike Operio? Operario pala yun. Si Dilima, pinawalang sala din ni si Espinosa. Roel Villanueva. Salud po Dr. Toto. Watching from Limatiken. Pixie, galit na ang mga kanikasan dahil sa ginawa ni Duterte. Hindi lang si Duterte. Matagal na po, mas marami pang kahoy pinutol si Enrile dyan. Bakit Duterte ka lang na Duterte? Kasi makamarcos ka. Jezabel Wong, hindi siya pwede kawanser. Oliver Tao, yung nanay ko po si Raul Lavillas. Okay. Ferdinand San Juan, pati batas ninanakaw sa taong bayan, puro pabor sa politiko. Albert Ingüeto, tama, Saba, mabuhay siya sa kama at kainin siya ng konsensya. God bless you, bro. Albert Ingito. Bing Lanceta, lagi kita pinapanood. Salamat po. Prospero Rodriguez, well said and well done. Salamat po. Slick Rick, Pixie, kain ka po. Kain po po. Dedimo Alcobendas, good morning, Toto. Idol, naniwala akong hindi mo masusupil ang korupsyon dito sa Pilipinas kasi ang lahat ng yan, pera ang nagpapagalaw. Oswaldo Acompañado, yes, Enrile is the pioneer of illegal logging in Las Navas, Northern Samar, at the height of martial law. Akala ko sa Mindanao na siya naglalaging, diyan pala sa Las Navas, Samar. Grabe. Si Enrile, Jeffrey Toledo, John Dubs, land grabber, pati malalaking kahoy sa buong Samar province, inubos din really. Larry Ruga, kung sa bagay, tama, Brad, halos sa napuntahan ko dito sa Luzon ay may mga lupain really at hindi basta lupa lang, malalapad pa ng mga lupain. Tama po yan, Sidney Juan, John Villallamera. Tama po kay sir, mga pagnanakaw at pag-salvage ay noon pa martial law regime. Lorlita Burha, good morning. Tapos Nobs Vlogs, Batas de Remulla, ang umiral ngayon sa si PBBM sinusunod. Albert Ingito, tama ka, attorney. Sana mabuhay siya na matagal sa kama o banig at kainin siya sa kama ng konsensya. Fred Itorazaita, Enrile is the architect of martial law, while Ramos was the boxer during martial law. Crisostomo Aguilar, Attorney Toto, kaya yung pagkamatay ni Alpi Anido. Naalala pa si Alpi Anido. Dahil si Enrile din ang papatay nun. So, Juanito Quindala, kasi na-inlove kasi kay Alpi Anido yung anak ni Enrile na babae, si Christina, ano ba? Ano pangalan ng anak niya? Christina, asawa niya eh. Sidney Juan, confirm na po bang patay si Enrile? Buti naman, hindi pa confirm. Nabubuhay pa. Juanito Quindola, Tom Araneta, Ilonggo Power. Salamat po, Manong Tom. Pexi, sabi ko sa inyo, Sierra Madre, ang shell ng Pilipinas sa Super Typhoon. Paano? Wala kung ginawa ng China yung dam sa panahon ni Duterte. Tessie Rubihis, good morning, Katoto. Pixie, panahon ni Apo Lakay, may free Nutriban at gatas bawat 5 years old. Nakatikim ako noon, ha? Huwag mo ko sabihin na hindi ko alam yun. Tessie Rubihis, like and subscribe na. Jolito Paluma, good morning po, attorney. Engetoro. Fred Itorazaita, ang architect ng OFW sa Middle East ay si Blas Ople at Makoy, sir, kasi umalis na ang mga foreign companies. O tama, no?
Ah, tapos si Roger Kahayagan, attorney, magkano bayad sa mga Duterte sa iyo? Wala po. Walang binabayad. Batas lang po pinaglalaban ko. Jolito Paluma sa tagal niya nasa Senado, ilang milyon na kaya nakurakot din daily. Galaxy dito po sa Singapore, ang mga senior na Singaporean, alam nila ang mga Marcoses ay magnanakaw. Sara Alura, RIP in relief. Hindi pa po siya patay. Zilia Di Maculangan, tama ka dyan, sir. Puro na lang Duterte. Sorina Habulya, namatay na po pala hindi pa po. Daddy Bird. Daddy Bird, kumusta? Attorney Toto, watching from Muntinlupa. God bless you always and also to your family. Liboy Rivera, patay na ang tao, ganyanin mo pa. Ay, wala pa akong mga kimi. Kahit namatay siya, basta marami siyang kasalanan. Roger Kahayagan, akala ko Duterte at Marcos ang binanatan mo. Ngayon, Marcos na lang binanatan mo. Nag-uusap tayo tungkol kay Enrile. Ano ka ba? Roger Kahayagan. Kahit sabihin pa ni Enzo, nadidiis ako. Okay lang yan, walang problema. Opinion nyo lang yan. Pixie, Toto, bakit ayaw mo bigyan ng hustisya yung dalawang environmental activist na taga-UP na lumaban sa Manila Bay? Ay, binigyan ko na yan ng ano naman nangyari sa kanila? Hindi ko naman alam kung meron na nangyari na latest sa kanila. Humilities. At saka hindi naman ako judge. Humilities. Sa panahon po lang ni Cory Aquino, nauso na ang illegal logging. Di pa, wala pa si Cory, may logging, illegal logging na po. Kaya nangyari din yung Ormoc tragedy. Tama po kayo, Ormoc tragedy. Jay Salatar, actually sa St. Bernard nga, na bumagsak ang mga nag-landslide ang lahat dahil wala ng puno. Jay Salatar, sa iyo, Roger, magkano bayad ni Marcos admin sa pag-troll mo? Fred Iturzaita, even the Lamisa Dam, water shed in QC is really pa rin ang naglagging. Grabe G. Salvador, Katrina. Si Katrina, ang anak niya na na-inlove siya kay Alfie Anido. Yolanda Ilvinia, Marcos and Riley ay the same bird flung together. So, Kamarang Magnanakaw. Good morning, Katoto. Kumusta na kaya si Kong Rog Gutierrez family? Magnanakaw din yan numero 1. Romulo Izon, masamang damo, matagal mamamatay. Salamat, Engineer Romulo Izon. Benji Pasco, certified trolls, pasok. Sorina Jabalya, bakit di ko makita sa comment section si TC Rubihis? Shout out sis. Casey Brook, Manny Cantillano. Good morning, attorney. Tapos Teresita Arnaldo, advisor niya sa weak leader na di maganda ang pagkidnap na sa nagpalibing sa libingan ng bayani. Sorina Isla Jabilya, si Galaxy din ko rin makikita sa comment section. Pixie, Toto, kumusta na ang bagong interview ni Chubby Chingson? Topic. Okay nga ron. Sa sunod. Mga kabsat ko, kabalin, mga waray-waray, maupay, nga aga, sa mga taga-Bohol kung saan ang aming nanay nandyan, ay maadyong aga. Sa Cebu, maayong buntag kaninyong tanan. Tanan diha nga na biktima ni Tino. Apil na diha si congressman na wala-wala, papasyal-pasyal, Joke Prasco. Sino pa? Sa Coronadal, maayong aga kay Mayor yung Ohina. Maayong aga man sa mga kay Gobernador Ray Tamayo. Okay? Sa akon nga utod nga board member, akon nga Hinablos, si Nicole, sa South Cotabato, number 1 board member sa 3rd District, maayong aga. So, yan na po lahat sa mapia kapipita sa mga pagari, ago pakatakan, ro sa barn, maray may naat sa mga tausog, at saka maradyaw nga aga sa lahat ng mga Surigao. Okay? At saka, buenas dias a todos. How do I call it? Amigos, amigas in La Zamboanga Hermosa. Yung military, si Ijiki sila ng Ijiki, pero yung Marcelo era, Hisedra Mindula. Okay? Nice. We are living on a jet plane.